Maaari umanong panagutin si Senador Robin Padilla kaugnay ng pag-alis ni Senador Bato de la Rosa sa Senado, ayon po yan sa isang law expert. Kasong kriminal ang nakikitang pwedeng isampa ng isang kongresista. Si Padilla handa naman daw humarap sa investigasyon. At nakatutok si Joseph Morong. Ngayon kumpirmadong kasama ni Senador Bato de la Rosa si Senador Robin Padilla sa kanyang pag-alis sa Senado, sinabi ni Padilla na handa siyang humarap sa mga investigasyon pero pagtatanggol niya, may illegal po ba doon, sir, sa ginawa ninyo? Ano po? May illegal po ba doon? Ay tanong natin sa kanila kung may illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, hihintayin namin ang warrant ng local court. matatanda ang inilagay ng Senado si Senador de la Rosa sa protective custody para mapigilan ang pag-aresto ng NBI na ang hawak lamang ay warrant of arrest mula sa banyagang korte ng International Criminal Court. Para kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, pwedeng maharap sa mga kasong kriminal si Padilla. Obstruction of justice, harboring a criminal fugitive. The rational thing to do in the name of rule of law, na isurrender na talaga at hindi kupkupin, hindi mag-provide ng sanctuary, refuge, or safe house for a fugitive. Sabi rin ni Justice Secretary Frederick Vida, sa simpleng pagkakaintindi po namin, no, nung sinabing nasa protective custody nila, nasa kanila si Senator Bato. So, kaya pag wala na yung legal impediment to serve yung arrest warrant, di ba? Dapat pag hiningi sa kanila ng Department of Justice, ready dapat ang Senadong i-turn over si Senator Bato. sa ilalim ng Presidential Decree 1829, may parusang hanggang 6 na taon na pagkakakulong o multa ng mula 1,000 hanggang 6,000 piso para sa sino man magtatago o tutulong na makatakas ang isang tao na alam niyang may kinakaharap na kaso para hindi ito maaresto at malitis. Sa tugon na isinumite ng Office of the Solicitor General o abogado ng gobyerno, sinabing maituturing ng fugitive from justice o pugante si De La Rosa. Hati ang opinyon ng mga abogado na kausap namin. Para kay Tamase, hindi malinaw kung maaaring makasuhan si Padilla ng obstruction of justice sa ilalim ng Presidential Decree No. 1829 dahil baka hindi dito saklaw ang mga international procedure tulad ng pagpapahuli ng ICC. Maraming portion doon na sinasuggest na domestic yung proseso. Hindi ganun kaklaro under PD 1829. Sa prosecution ng criminal laws or criminal offenses. Para naman kay dating Integrated Bar of the Philippines o IBP President Attorney Domingo Cayosa, pwedeng kasuhan si Padilla lalo pat maliwanag na may warrant of arrest na gustong ipatupad ang NBI. Yung sinasabi nila na hindi siya umiskapo, umalis lang siya. So, at yung pinagsisigaw ng Senate President na kami ay tatalima lamang kung yan ay galing sa local court. Ngayon, hindi totoo yun. Walang basehan. Lalo-lalo na ngayon, yung TRO na inaasahan nila, sinabi ng Supreme Court, hindi namin ibibigay yan sa iyo. Dagdag pa ni Cayosa, hindi lamang si Padilla ang maaaring kasuhan ng obstruction of justice. Maari yung Senate President, maari yung nag-sponsor ng protective custody. The Supreme Court has already recognized in its previous rulings yung jurisdiction ng ICC for acts that were committed prior to the withdrawal. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Senate President Alan Peter Cayetano. Joseph Morong, nakatutok 24 oras.